Sapa, Sapa-sapa. Sapa municipality, yeah. Little bit, siguro mga by speedboat nasa 1 hour from Bungaw. Meron po tayo doon na 50 units. Naka-schedule po tayo next month yung turnover noon. And sabay po yung pati Tandubas. Dikit lang kasi yung Tandubas pati Sapa-sapa. 50 units yun doon. So isasabay din yung turnover ng dalawang projects next week. Next month hopefully. Before end of the year, no? Inshallah. Yung dalawang projects natin yung 50 units. And then meron din tayo na turnover doon sa Sapa-sapa. Yung training center. Bale, dalawang TDI po ni MP Jose Lorena. Na turnover na po natin yun last July pa. So na po, ginagamit na po ng mga constituent ng Sapa-sapa yung training center doon. And then ongoing din po yung dito sa Lamuyan, may 50 units tayo diyan. Ongoing na po diyan. Nasa 40 na po yung tumayo. So very soon po expected po natin na natin din yun, ma-turnover natin. And then meron din tayo na sa dulo po ng Tawi-Tawi. Nasa Mapon, Cagayan de Tawi-Tawi. Medyo malayo po yun, no? Medyo, yun ang pinakamalayo na island. Po doon yung isang... malayo po yun, Ma'am Ria. Galing parang distant noon. Pag nag-travel kami doon by Lansa, nasa 24 hours po. Malayo po talaga yun. Yung other part ng Then, yun na po ang yung previously. Ngayon po, meron po tayong ongoing sa 2024, meron tayong ongoing sa South Obian. South Obian? 50 units nasa na po yung tumayo doon, nasa 19. Next week po magro-roofing yun. 2024 po yun. Projects. 19, Nakamuha din po yun. Ano pong magaganap sa 19? Yeah. Lahat po ng project natin sa Tawi-Tawi under po ng MUA with the provincial local PLGU po, provincial local government. Nabanggit niyo po ang 19? Ano po yung magaganap? 19. Tumayo doon. Pag roofing na po yun, bago lang po yun nag-umpisa. Alhamdulillah, maganda na naman yung progress doon. 19%? Very challenging lang yun, Ma'am Ri, no? Doon sa South Obian. Sa South Obian kasi, one of the municipality, neighboring Sulu na yun. Ang municipality natin, wala pong pier, wala pong walang madapuan yung mga yung boats. mga lancha doon. Kaya pag walang pier. Walang noon. Kaya ang ginagawa doon, mag-aangkla ka sa laot, no? Mag-aangkla ka sa laot, and then another bangka maliit. Laot is hiwalay na island yun? Sa mga materials, maliit na bangka po. Ganon. So triple handling. Ang another pa yung challenges doon sa South Obian ay yung hindi ko consider yung bato doon kasi putisa ba? Ayoko yung gamitin sa project natin. So nagpadala kami ng mga bato mula Bungaw pa. Ang bato doon. Kasi medyo problematic po yung doon project. Pero alhamdulillah, kahit paano ay tumayo na po yung 19 units doon. Alhamdulillah. Hello? Alhamdulillah. Yeah. Especially yung first howling namin, yung last move-in namin, yung kami doon, yung first punta namin doon, dalawang lansa dala namin puno ng materials, one coming from Zamboanga direct, and one coming from Bungaw, mga semento, bato, bakal, galing sa Zamboanga, ganun din, mga materials from hardware binili sa Zamboanga hardware, direct doon. Mga 10 araw po yung yung doon sa yung nag-unloading na lang yung mga tao doon. Kasi mahirap talaga, mag-antay ka pa ng high tide. Kasi yung malit na bangka, hindi din gaano nakapasok doon sa loob. Kaya mag-antay ka pa ng high tide talaga. Tapos mag-angkla sa laot. Yung minsan nga, natamaan ng hangin, naputol pa yung angkla na anchorage ng isang lansa, napadpad pa. So very challenging yung sa Tabawan, sa South Obian.
Ganon. And then may ongoing po din tayo no sa another municipality, Sibutu. May 50 units po tayo doon. Nag-clearing na po doon. Kasi meron nandun na po yung nagpadala na po din yung pang PLGU ng mga materials papunta doon para maumpisan yung sa Sibutu. 50 units din yun. Sibutu medyo okay siya kasi may pantalan, may pier. So pwede yung lansa. Pwede siyang mag-dock. And then may mga din doon, may mga forehand na trucks. So medyo hindi problematic compared to Tabawan no, sa Tubian, medyo problematic. So and then meron din tayo ongoing sa Sitangkay. Sitangkay po, medyo mahirap din doon situation kasi nasa yung project Sitangkay wala din sa may mga separate yung pier ng Sitangkay, yung saan pwede kang mag-docking, hindi doon sa lahat pa talaga, dito ka lang sa laot, parang anchorage na rin ang labas mo. And then, katulad din ng Tabawan, pupunta din malilit na bangka para i-unload yung mga materials. So far, alhamdulillah kahit ganong challenges, we have to deal with it kasi yun na po ang naging natin, mag-serve tayo sa kapwa natin. Alhamdulillah, with the support of the provincial governor din, no? Kaya maganda rin yung takbo ng project. Alhamdulillah. Ibang level ng ibang klaseng jihad lang din ang serbisyo natin. Alhamdulillah. 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 Actually, very para sa akin, no? Lucky din tayo. Mag-serve tayo project natin kahit kahit malililit na sabihin natin, doon na natin pwede malitin kasi imagine yung mga taong mga kapatid natin less fortunate, they never dream that having such prestige house para sa kanila palasyo na yon. Iba na yung pakiramdam ng yung mga mahihirap, yung mga sabi ko mga napaninginipan nilang makabahay ng ganon, para sa kanila palasyo na yon. So isipin mo na lang yung kaligayahan nila, no? Malilipat sila doon, makabahay sila ng ganon. Sobrang tuwa po yun ng mga tao. Parang worth it yung lahat ng struggle, makita yung moment na yun. Yun lang naman talaga ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamagandang tao yung mabigyan ng kasiyahan yung kapatid ng Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinaalam sa akin na Laot is not a hiwalay na island. Isa po siyang mismong dagat. Like nagadak kayo sa gitna ng dagat dahil hindi kayo dahil hindi kayo makadak sa mismong island, kailangan ninyong yung main boat, kailangan ninyong stay sa gitna ng dagat. And then mag-take ng mas maliit na bangka. Kami doon sa malalim. Okay. And then yung maliit na bangka, kukuha ng halimbawa, yung maliit na bangka, makadala sila ng 30 bags of cement, mga 300 na steel bars. Magantay pa rin kami ng high tide para makapasok doon talaga sa kasi mababaw nga talaga yung yung dagat. So, immediately pa mag-back and forth with gamit yung maliit na bangka para madala yung lahat ng supplies doon sa actual island na kailangan yung puntahan. Piece by piece. Pero alhamdulillah. Sa conversation na to, kayo mismo yung nag-deliver ng supplies? Sumasama po ako kasi mahirap din mong hindi sumasama. Kasama na ito sa monitoring. Kasama pa ako mamali. Mostly kayo po yung nag-oversee? Last 3 days nasa Sibutu kami. Pumunta kami doon para ma-layout yung doon. Nilayout namin yung project doon. Pero nag-clearing kami kasi yung lupa doon medyo mamakahoy, medyo forest siya. Kaya pinatabas muna natin pabako. Pag clearing na ulit, mag-layout ulit. Punta namin ulit yun kasi gusto natin makita talaga yung positioning ng ng layout ng project.
Mga ganitong klaseng activities, sir, aside sa inyo mismo na personal na pumupunta para sa ibang mga, para sa at least majority ng mga projects, may yung ibang staff ninyo po na assign paminsan naghati-hati rin kayo sa mga ganyang klaseng activities? Yes, ma'am. Actually, katulad doon sa may mga engineer tayo nilagay doon. Tapos yung mga engineer pa natin, silang din, nagsusupport din. Pero yung stay-in talaga, ni-require natin yung LGU na to put one technical engineer at least to oversee the mga project, no? So, because gusto natin na whatever is written in the contract, drawings, specs is being implemented. Ayaw natin yung hindi nasusunod yung natin, yung kontrata natin, hindi nasusunod yung drawings, yung size ng bakal, ng mixture, gano'n. Kaya ni-require natin na may engineer talagang naka-stay in doon. Oh, alright. Then yung sa 445 na housing units ang currently being implemented sa Tawi-Tawi. 450 nata, ma'am. 450. Kasi yung yung nakamuha tayo sa sa FLGU 450 na. Kasi 9 municipalities na tayo. Remaining 2 na lang ang hindi natin nalagyan. 11 municipalities man ang Tawi-Tawi. So, na 9 municipalities na tayo. So, 450 na po tayo. Inshallah, pasunod na yung natirang 2? Yeah. Inshallah. Right. Inshallah. Then, sa 450, meron tayong 450 housing units na nabanggit ninyo for Tawi-Tawi. Nabanggit ninyo 2 training center under MP Lorena? Dalawa po. Dalawa MP Lorena. And then upcoming din nasa designing pata ang mga kasama natin diyan. Meron din upcoming TDIF po ni MP Eddie Ali. 2-story din yun. Dito sa Bungaw yun. Bungaw? Okay lang yun. Medyo madaling gawin yun. Huwag lang sa isla. Mahirap talaga. Gotcha. Then, kumusta po ang ating technical assistance to LGU para sa kanilang comprehensive land use plan? Alhamdulillah, yung nga natin, yung Bungaw, Bungaw first. Na sila, medyo ilang siguro 1 round na lang yan, 1 season na lang, mabukabuo na sila, makasabit na sila sa atin ng yung CLUP nila. And then next is Simunul M. Tandubas. Na rin yung nila, yung CLUP nila. And then sapa-sapa ganun din umahabol. At least 4 or 5 municipalities. Maganda na yung malayo na po yung sa dati nilang katayuan. Dati, napakagulo. Parang copy and paste na tayong dati sa ibang probinsya, sa ibang lugar, no? Pero alhamdulillah ngayon, factor na po, including data, the format, everything, align na po talaga sa nila, sa municipality nila. Alright. So maganda yung progress sa Tawi-Tawi, like sa panahon na nag-start kayo, and even na pick up ninyo kung saan ang naiwan ng regional office, like it sounds like grabe ka extensive, grabe ka exhausting ang monitoring, pero nakaya ninyong overcome yung challenge by through sheer force of will, or like Totoo, Mamri. Kasi ang doon, nagpapalakas ka na lang dahil alam mo hindi ka na masisiro kay Allah. Inshallah. Kaya, amin. Kung punta mo talaga, gawin mo talaga yung nararapat. Total, naman yun. I counted yun. Every single, counted yun. Kaya, yun ang nagpapalakas. Yun ang nagpapabibigay ng tiyaga sa amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. With that, the questions were just like, ano yung summary ng mga projects at
minomonitor nating implemented projects sa Tawi-Tawi. Yung mga challenges, like na-cover ninyo yun at kung paano nyo sila na-overcome at nakumusta natin yung CLUP status at yung mga infrastructure status ng ating mga projects. I believe nasa dulo na po tayo ng ating programa pero na-discuss po natin ng detalyado yung ating mga activities sa Tawi-Tawi. Pero bago po tayo magpaalam, PD Vox, baka may gusto po kayong iparating na mensahe sa ating mga nakikinig ngayon. Una-una po, papasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa yung hanggang ngayon patuloy pati yung biyaya sa atin. Alhamdulillah yung tulong niya. Kasi pag hindi sa tulong ni Allah, talagang mahirap. Nakaka-exhaust talaga yung ganong klaseng trabaho. Kahit nasa abroad tayo, medyo sa loob na lang tayo ng aircon, pati sa loob na. Dito, alhamdulillah, dahil siguro, ganun na, sabi ko, kahit pa paano, nakikita ni Allah yung mga trabaho natin. Inshallah, makikita natin sa Allah sa Yawm al-Akhirah. Inshallah. So, we'll continue to work out with the PRGO and we're expecting also the continued support from the regional office, from the minister and everyone from the regional office to support us because we are facing actually very challenging works, very challenging situation in Tawi-Tawi, in dealing with the projects. But hopefully we'll be able to cope up all those issues. We're trying to solve all. We'll try to meet the expectation from everyone, inshallah ta'ala. Inshallah. Well, at yun po ang ating MHSD talakayan with none other than Engineer Sabturani U. Bakil, Director 1 ng ating MHSD Tawi-Tawi Provincial Office. Shukran PD Vox sa inyong pagbalik sa MHS Delivers. Sa inyong oras, sa inyong knowledge, sa inyong na-share. Thank you. So with that, dito na po nagtatapos ang ating MHS Delivers. Pero bago po tayo magpaalam, Assalamualaikum din, PD Naj. Shukran sa pag-comment and for watching from MHSD Sulu. Nag-usap po tayo sa GC ng kung ano po yung ibig sabihin ng docking. Mooring pala. Mooring, M-O-O-R-I-N-G ang tawag kapag nasa gitna, kapag nag-stop ka daw sa dagat. Mooring. So, with that... Docking, anong tawag sa Tagalog? Docking daw, kailangan mo daw ng struktura na kailangan mong talian para hindi maligaw yung bangka or something. Thank you, Kuya Yasser. Parang kabayo yung word kabayo mo, kailangan mo talian sa may puno. Yun ba yung So, thank you. Yan yung memory. Yun pa. So, with that, dito na po nagtatapos ang ating MHS Delivers. Mabilisang KKK lang po. Magsagot po kayo at ipadala ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. Ang ating unang tanong. So mag-text na sa PD Vox yung mga sagot. Ready na. Ang ating unang tanong, ilan po ang total housing units na iniimplementa ng MHSD sa Tawi-Tawi? So yung 3 digits po siya, may number po tayong binigay kanina, na-correctionan pa tayo ni PD Vox sa actual number. Iti-text na nila yung sagot sa ating 0955-799-4778. So number po siya, ilang housing units po sa ang ini-implement ng MHSD sa Tawi-Tawi. Second question, ilan po ang training center na na-implement na po sa Tawi-Tawi? So, past tense siya. Hindi yung future tense na wala pang final documents. Past tense na po siya. Ilang training centers na ang na-implement ng MHSD sa Tawi-Tawi?
And ang ating third question, magbigay ng isang munisipyo ng Tawi-Tawi na malapit ng makatapos ng kanilang comprehensive land use plan. Ulit, na may nabanggit na mga munisipyo si PD Vox para sa mga naka-accomplish or malapit ng maka-accomplish ng kanilang CLUP, magbigay lamang ng isa. Muli ang ating first question, ilang housing units na ang ini-implement at na-implement na ng MHSD sa Tawi-Tawi? Second question, ilang training center ang na-implement na ng MHSD sa Tawi-Tawi? And third question, magbigay ng isang munisipyo na malapit ng makatapos ng kanilang CLUP. Dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Syukran Sir Vox sa inyong oras at sa inyong knowledge at sa inyong naipahiwatig sa ating talakayan. Sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Director General Esmael W. Ibrahim, ating mga kabalay sa ICS, Ati Sally Salembay A. Abdullah, Dato Nohaz A. Daud, Hamsari H. Pala, Al-Mansur S. Ugaw, Jasmine S. Langgi, at sa ating mga kabalay sa technical side, Sir Dennis at Sir Rupert. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayria Bint Emran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 194th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayria bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.